Ang buhay ng iglesia o ang buhay sa loob ng pamilya ng Diyos ay masasabi nating maganda, ngunit if we will be honest, alam din natin na may mga panahon na tila ang buhay sa loob ng iglesia, bagamat ito'y iglesia ng Diyos, ay hindi rin kaaya-aya. May mga times na ito'y hindi kaaya-aya. May mga panahon na ramdam mo yung lalim ng koneksyon mo sa kapwa mo Kristiyano, parang ang lapit-lapit nyo sa isa't isa, pero dumadating din yung panahon ng panlalamig. Nawawala yung dating sigla, lumalayo yung dating magkakalapit. Pero bakit? Sabi nga ni Brother PJ sa pangangaral niya last week sa Galatians 4 verse 12 to 15, hindi lang ito basta-basta dahil sa personalities or preferences. That coldness is rooted from gospel neglect. As we continue on our passage today sa Galatians, patuloy nating maririnig ang tinig ng isang apostol na may basag na puso. Pusong basag pero patuloy na nagpapahayag ng pag-ibig na mula sa Ebanghelyo. Here we will witness what gospel love looks like. Ano bang itsura ng Ebanghelyong pag-ibig? A love that speaks the truth and a love that labors patiently so that Christ is formed in every believer. Ito ang titignan at bibigyan natin ng diin sa teksto natin ngayong umaga, kaya samahan niyo akong tumayo at babasahin natin ang teksto mula Galatians 4 verse 16 hanggang 20. Ito ang salita ng Diyos. Ako ba ngayoy kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Sila'y masagasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo'y maging masigasig sa kanila. Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po ang lahat. Nung una, ipinapakita ng mga taga-Galacia ang napakalalim nilang pagmamahal kay Pablo na handa nilang gawin kahit ano para sa kanya maging sa panahon na may sakit siya. Yan yung sinabi sa verse 15. Sabi pa nga doon kung maaari, dukutin ang kanilang mga mata at ibigay kay Pablo. Gagawin nila. No? Ganun karadikal. Ito isang matinding pagpapahayag ng kanilang masiding damdamin at katapatan kay Pablo. Sa ganitong paraan, nakikilala ang mga taga-Galacia, they are very expressive and very emotional sa kanilang paraan ng pagpapakita ng kanilang katapatan. Sa katunayan, ang ganitong ugali ay tumutugma sa pagkakakilanlan ng mga taga-Galacia. Ang mga taga-Galacia ay mula sa lahi ng mga Gaul, no? O mga Celt, mga taong migrante mula sa kanlurang Europa patungong gitnang bahagi ng Asia Minor na ngayon ay bahagi ng bansang Turkey. So kilala sila bilang mga emosyonal, mapupusok at madaling magpakita ng masiding katapatan. Ngunit ayon sa mga sulat din noon, sila rin ay mga pabago-bago ng damdamin. Masigasig at tapat sa isang sandali, ngunit madaling bumibitaw at lumilipat ng katapatan sa susunod. No, maging si Julius Caesar ay nagsasabing ang mga Gaul ay padalos-dalos sa damdamin at mabilis magbago ng pag-iisip. Ito mismo ang nakita ni Pablo, sapagkat sa kabila ng mainit nilang pagtanggap sa kanya noon, mabilis din silang tumalikod sa tunay na ebanghelyo at naniwala sa ibang kautusan. Maalala natin sa preaching sa Galatians 1:6, ganun yung napakabilis nilang tumalikod at nagtakantaka si Pablo, no? Ay sa madaling salita, ang mga taga-Galacia ay kilala on how intense they express their emotions para lang ipakita yung kanilang katapatan sa kanilang sinusundan. Ngunit dito rin natin makikita na kung ang katapatan ay nakabase lang sa pangkasalukuyang nararamdaman at kung hindi ito nakaugat sa katotohanan, ito'y madaling malilin lang at madadala ng mga maling katuruan. Kung susubukin mong ilagay yung sarili mo kay Pablo,
Sinong di malulungkot kapag ang mga taong dati na nagpapakita sa iyo ng masiding pagmamahal ay bigla na lang nagbago, bigla na lang lumalayo, at ituturing ka pa nga na parang kaaway. Hindi dahil ginawan sila ni Pablo ng masama o ng kasalanan, kundi ang masaklap dito, ang ginawa ni Pablo ay ang pagsasabi sa kanila ng katotohanan. Tinalikuran nila si Pablo at tinuring na kaaway dahil sila ay nasaktan. Si Pablo man, tandaan natin, ay nasaktan din. Pero dahil hindi yung nasaktang damdamin niya ang kanyang naging batayan, kundi ang katotohanan, tinindigan pa rin ni Pablo ang pagsasabi ng katotohanan. Kahit pa ituring siyang kaaway o kalaban. Dahil sa katotohanang tinindigan ni Pablo, siya ay matyaga na naglingkod hanggang si Kristo ay mahubog sa kanila. Yung Galatians 4:16-20 ay karugtong ng malalim na pakikiusap ni Pablo sa verse 12. Nung sinabi niya, I entreat you, brothers. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Yung ginamit na original word doon ay deomai, isang malalim na pahayag ng panawagan at pagsusumamo. Hindi lamang simpleng hiling, kundi isang taus-pusong pakikiusap na may emosyonal na bigat. Kadalasang ginagamit yung salitang yon para ipakita yung matindi nilang hangarin at pangangailangan. Sa konteksto ng Galatians 4:12, ipinapakita ni Pablo yung malalim niyang damdamin at malasakit sa mga nasa Galacia. Hindi siya nag-uutos bilang isang apostol. Kung sa una, sa Galatians 1-3, yung authoritative rebuke niya ay bilang apostol, dito parang nagkaroon ng pagbabago ng tono. No? Makikita natin na si Pablo ay nakikiusap sa kanila bilang kapatid, bilang kapwa tagapagmana ng biyaya. Kaya nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Yun na yung wordings niya. Dahil gusto niyang ibalik yung mga taga-Galacia sa katotohanan ng ebanghelyo. Labis ang pag-aalala at yung paghahangad ni Pablo na bumalik yung mga taga-Galacia sa tunay na pag-ibig na nakabatay o alinsunod sa ebanghelyo. Kaya ang ginawa ni Pablo, minodelo niya ang ebanghelyong pag-ibig. Itinuturo niya to sa pamamagitan ng pagmumodelo ng ebanghelyong pag-ibig. Ipinakita ni Pablo na ang ebanghelyong pag-ibig ay hindi nakakulong sa emosyon, sa kasiyahan o kung ano lang yung kanilang maibigan o nararamdaman. Ang ebanghelyong pag-ibig, ito'y pag-ibig na handang masaktan, mapanatili lang ang pagkakaisa sa katotohanan, at ito'y pag-ibig na handang maghirap upang ang Kristiyanong paglago ay totoong makamtan. Dito natin kukunin yung mensahe natin ngayong umaga. Ang tunay na ebanghelyong pag-ibig ay naninindigan sa katotohanan at matyagang naglilingkod upang si Kristo ay mahubog sa bawat mananampalataya. True gospel love stands firm in the truth and labors patiently until Christ is formed in every believer. Ang ebanghelyong pag-ibig ay isang pag-ibig na nakasentro kay Kristo. Natutunan mula kay Kristo, natanggap sa pagkaunawa sa kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Isang pag-ibig na nagsasabi ng totoo, nagsasakripisyo ng sarili, at matyagang naglilingkod para sa ikabubuti ng kapwa mananampalataya. Maging yung mananampalataya na yun ay nagkukulang. No? Ganyan natin nakita yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nag-antay na, kailangan may masatisfy mo muna ako bago ko ipakita yung pag-ibig ko sa inyo. Namatay siya habang tayo ay makasalanan. But we are not doing that. Pero again, ang ebanghelyong pag-ibig na tinuturo sa atin ay matuto tayong mahalin even when we are not satisfied by those people around us. Pag-ibig para sa ikabubuti ng ating kapwa upang sila ay lumago din sa wangis ng Panginoong Jesucristo. May layunin ako. Ang layunin ko ay mahubog sa kanila si Kristo. Bakit ito ang inaasahang ginagawa ng mga taong taglay ang ebanghelyong pag-ibig? Bakit ito nagsasalita ng totoo kahit parang may mga relasyon na pwedeng masira? Bakit ito nagtitiis kahit mahirap alang-alang sa kapwa?
Pag-iisipan natin yung dalawang dahilan kung bakit ganito ang anyo ng Ebanghelyong pag-ibig. Una, dahil ang katotohanan ang pundasyon ng Kristiyanong pagkakaisa. Truth is the foundation of Christian unity. At pangalawa, dahil ang anyo ni Kristo sa bawat isa sa atin ang layunin ng Kristiyanong paglago. Christ forming us is the goal of Christian maturity. So una titignan natin yung unang punto, true gospel love will speak even hard truths because truth is the firm foundation of Christian unity. Kapag sinabi natin na gospel love speaks even hard truths, hindi natin dito pinapatungkulan yung rude or careless na pananalita. Ito ay matigas na pananalita marahil dahil ang mga salita ay hindi kaaya-aya dahil it is not intended to please but to tell the truth. Maaaring ang mga salita ay masakit dahil wala itong tinatagong pagkukunwari o pangmamanipula. Tulad ni Paul sa verse 16, kung titignan nyo, sinabi niya ang katotohanan even when it cost him the affections of the Galatians. Kahit patratuhin siyang kaaway o kalaban. Pero bakit? Dahil ang tunay na pag-ibig ay handang masaktan kung ang kapalit naman nito ay espiritual na kabutihan ng ating kapwa. Para bang sinasabi ni Pablo, di baling masaktan ko kayo, sa pagsasabi ko ng totoo, wag lang kayong mapahamak at mamatay at magtungo sa impyerno. Then on verse 17, pinakita ni Pablo yung ginagawa ng mga false teacher sa mga taga-Galacia. Sabi niya dun sa mga false teacher, they make much of you. Sa ibang language ay, they are zealous for you. Sa Tagalog, sila'y masigasig sa inyo. Itong mga huwarang guro na to, masigasig sila sa inyo. They may be flattering you. Mukhang concern, maamo magsalita, maayos ang pakikitungo, pero hindi dahil mahal nila kayo, kundi dahil gusto ng mga false teacher na ito, yung pabor ninyo ng mga taga-Galacia. It's not real love, but a deceptive strategy so that they may gain favor from the Galatians. Kaya very direct yung si Pablo dito. Sabi niya, sila'y masigasig sa inyo, hindi para sa mabuting layunin. Tandaan, hindi ito paninira ni Pablo. Hindi niya sinisiraan tong mga taong to. Ito'y paraan ni Pablo para tanggalin ang tila magandang maskara ng mga false teacher na ito para ipakita sa mga taga-Galacia yung pangit na layunin ng mga false teacher. Kaya dinugtong agad doon ni Pablo, they want to shut you out. Nais nitong mga false teacher na to na ihiwalay kayo. Saan sila inihiwalay? Sa ipinapangaral na katotohanan ng Ebanghelyo on verse 13, maging kay Pablo na nangangaral at nagsasabi ng katotohanan on reference to verse 16. Hinihiwalay sila ng mga false teacher doon sa katotohanan at sa mga nagtuturo ng katotohanan. Bakit ito ginagawa ng mga false teacher? Sabi dyan, anong sabi sa text? Upang kayong mga taga-Galacia ay maging masigasig sa kanila. Yun yung pinaka-end goal nila. Katapatan nyo sa kanila. Itong mga huwad na tagapagturong ito, what they want is that the Galatian would be dependent on them. Ang gusto ng mga false teacher, maging masigasig yung mga taga-Galacia sa kanila. Again, their end goal is not Christ, but their pride. What they want is to be admired. Yun yung gusto ng mga taga-Galacia. They don't love the Galatians. What they want is to control and manipulate the Galatians. Pinapakita dito ni Pablo na kung babaliwalain ang katotohanan ng Ebanghelyo, maaari tayong mahulog sa dalawang patibong. And that is false deception and spiritual manipulation. Dahil hindi na katotohanan yung nagiging batayan, tayo ay madali na lang malilin lang at maaakit dahil sa mga mapagkunwaring kabaitan. Mabait naman Okay naman sa pakiramdam, swak naman yung preference namin. No? Nagja-jive naman kami. Hindi niya ako sinasalungat. Hindi ako nasasaktan. It is okay for us as long as okay sa amin. But also yung patibong ng spiritual manipulation. Spiritual, dahil akala mo, naglilingkod ka pa sa Diyos, yun pala, minamanipula ka na nang hindi mo namamalayan, katulad nung sa mga Galatians.
Sila ay napapasunod ng mga taong may masama at makasariling layunin. Sa kabila nito, masama yung layunin, anong masama yung patutunguhan nila, anong nakikita sa mga taga-Galatian, masigasig pa rin sila. Patungo ka na ng bangin, masigasig ka pa rin. Ganun yung makikita natin. Pansinin nyo, ganyan sa mga kulto. Ganyan sa ibang grupo na nagpapakilala na sila ay mga Kristiyano, kailangan maging mapanuri. Hindi ka pupunta sa isang samahan ng mga relihiyon dahil lang okay sa pakiramdam. Kailangan mong suriin yung katotohanan. May mga panahon na kailangan mo pang masaktan sa harap ng katotohanan. Pero kung ito ay katotohanan, ito'y para sa iyong kabutihan. Ang mga patibong na ito ay napakalaking banta na maaaring sumira sa mga Kristiyanong relasyon at pagsasama-sama. Kaya naman mahalaga na hindi ang nararamdaman ng pundasyon ng Kristiyanong pagkakaisa, kundi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pansinin nyo si Pablo at ang mga taga-Galasya, parehas silang nasaktan. Pero mapapansin mo yung malaking pagkakaiba ng dalawa kung paano nila itrato ang relasyon nila sa isa't isa. Pansinin nyo, ang mga taga-Galasya, sinukuan at pinabayaan at para bang nawalan sila ng pakialam kay Pablo. Ganun-ganun na lang nila bitawan yung relasyon nila kay Pablo. Sabi ni Pablo sa verse 15, nasaan ang dating kagandahang loob na ipinakita nyo? Ganun na lang. Samantalang si Pablo, bagamat nasaktan kung paano siya itrato ng mga taga-Galasya, ay patuloy pa din ang pagkabahala at pag-aalala sa kanila. Actually, malayo na nga siya sa mga taga-Galasya eh. Pero pinapakita niya pa rin yung kanyang pag-aalala, yung pagkabahala. Patuloy siya na handang maghirap, makita lang si Kristo na mabuo sa mga pagkatao nila. Pero mo minsan kapag malayo ka na, parang less yung concern eh, no? Si Pablo hindi ganun. All the more na mas nag-aalala siya, baka mapahama kayo. Ang hangarin ko ay mabuo sa inyo si Kristo. Kaya napakaganda na ang pakialam natin ay dapat nakaugnay kay Kristo. Anyway, mamaya bibigyan natin ng diin yan. Pero anong kaibahan meron dun kay Pablo sa taga-Galasya? Kitang-kita natin yung kaibahan dun sa dalawang nasaktan. Ang kaibahan ay kung ano yung kanilang batayan. Yung isa sa nararamdaman, yung isa sa katotohanan. Siya na ang batayan ay katotohanan, hindi niya basta-basta binitawan yung kanyang ugnayan sa kanila. Samantalang sila na ang basihan ay pakiramdam, ganun-ganun na lang. Alam mo, pag pakiramdam yung batayan kung saan kanyang dadalhin. Kasi pabago-bago yan eh. Samantalang ang katotohanan ay may isang daan, may isang direksyon. Hindi ka ililigaw ng katotohanan. Kaya napakaganda na kung ang pagbatayan natin parati ay katotohanan. Again, napakadaling bitawan ang samahan kapag ang batayan ay pakiramdam. Siguro wala ng pamilya ngayon kung ang basihan lang natin ay pakiramdam. Marami nang nagtampong anak sa magulang. Marami nang magulang na nagtampo at nalungkot sa kanilang mga anak. Pero hindi nila basta-basta sinasabi, pabayaan na lang natin yung isa't isa. Huwag na tayong magturingan na pamilya. Hindi, pinaglalaban pa rin nila ang pamilya dahil yun yung katotohanan. Kaya kailangan matuto tayong pumili. Ano yung magiging batayan natin? Nararamdaman o katotohanan? Bakit tayo magsasama-sama? Nararamdaman o katotohanan? This is why the truth of the gospel is where our commitment should be if what we want is genuine Christian unity. Kung ang gusto mo ay totoong Kristiyanong pagkakaisa, ang katotohanan ng Ebanghelyo, dun mo dapat ilagak yung katapatan mo. Pinapakita nito na ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay hindi pinananatili sa pamamagitan ng flattery. Mga salitang nagpapasaya, nagpapagaang lang ng loob, pa-feel good. Hindi rin ito pinagtitibay ng palagiang agreement lang. Sang-ayunan na lang natin yung isa, basta umuo ka na lang, mag-yes ka na lang para iwas conflict. Ito mismo yung nangyari sa mga taga-Galasya. Kaya naman, ang bilis nilang malinlang ng mga mabubulaklak na pananalita ng mga bulaang tagapagturo. Kaya tandaan natin,
Christian unity is not sustained by flattery or agreement, but by gospel commitment. Ang katapatan sa Ebanghelyo ang pundasyon ng matibay at totoong Kristiyanong pagkakaisa. Ibig sabihin, kahit masakit, kahit mahirap tanggapin, no? Kung totoo at ayon sa Ebanghelyo, ito yung dapat nating pakinggan at panghawakan. Kung pag-iisipan, nasasaktan lang naman tayo sa katotohanan kapag may kasalanang tinatamaan. Kapag may kasalanan na pinangahawakan, na ayaw bitawan. Pero kapag natutunan nating yakapin ang katotohanan ng Ebanghelyo, doon natin makikita na ang sakit na dala ng katotohanan ay siya rin palang daan sa kagalingan at kaligtasan. We will appreciate truth all the more. Kung ang katapatan ng bawat isa sa atin ay nasa katotohanan ng Ebanghelyo, kahit iba-iba yung personalidad o pinanggalingan natin, at kahit may mga panahon na masasaktan o ma-offend natin ang isa't isa, dahil sa Ebanghelyo, mananatili yung ugnayan. Dahil sa Ebanghelyo lang, masusumpungan yung kapatawaran, totoong pag-aayos ng mga malalim na hidwaan, lahat ng mga espiritual na pangangailangan ng isang Kristiyano ay nasa Ebanghelyo. The only time we will find the gospel irrelevant ay kapag yung puso mo ay hindi nabasag sa kasalanan. You will only find the gospel irrelevant if your life is built on comfort, not on truth. You will only find the gospel irrelevant if your hope is no longer in Christ. Wala nang kwenta ang Ebanghelyo kapag ganito na yung mga sitwasyon mo. Ito yung nangyayari sa mga taga-Galacia. Tinalikuran nila yung biyaya ng Ebanghelyo at pinagpalit ito sa legalismo. Later on, we will see yung epekto nito sa kanila. Nawalan sila ng pagmamahalan, nagkaroon sila ng inggitan, at nawasak yung kanilang pagsasamahan. Galatians 5:15, anong sabi dyan? Kayo-kayo ang nagkakagatan, nagsasakmalan. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Dito marirealize mo na mas maigi pang masugatan ng katotohanan kaysa unti-unti kang patayin ng masarap na lason ng kasinungalingan. Tulad ng isang surgeon at isang nanlalason. Ang surgeon, susugatan ka para pagalingin ka. Ang nanlalason, para makapanglason, ihahalo niya yung lason sa masarap na pagkain o inumin para patayin ka. Ito mismo ang Ebanghelyong pag-ibig na pinakita ni Pablo, tulad ng isang surgeon. Handa siyang magsabi ng nakakasugat at masakit na katotohanan para iligtas ang nag-aagaw buhay ng mga Kristiyano na taga-Galacia. Samantalang yung mga false teacher, parang mga nanlalason, itinatago nila yung masama nilang layunin sa pamamagitan ng pakikitungong maayos at masarap sa pakiramdam para madaling tanggapin. Sabi ni Richard Sibbes, mas maigi pang sugatan na mapunta ka sa langit kaysa wala kang galos na mapunta ka sa impyerno. Ito mismo yung makikita natin kay Pablo. Handang magsabi ng masakit na katotohanan, huwag lang mapahamak yung mga taga-Galatian. Tandaan, hindi lahat ng maganda sa pakiramdam ay mabuti sa kaluluwa. Minsan, ang masakit na katotohanan ay ang paraan ng Diyos. Yung masakit, yung pakiramdam na masakit, hindi yun kagad masama. No? Minsan, yung masakit na katotohanan, yung pa yung paraan ng Diyos para tayo ay ituwid at iligtas. Kaya yung hamon sa atin, buuin natin yung ating ugnayan sa loob ng iglesia batay sa katotohanan at hindi lang kung ano yung komportable. Suriin natin yung mga sarili natin. Katulad ba tayo ni Pablo na handang maghirap, makapanatili lang yung iba sa katotohanan? Handa ba nating sabihan ng mga nagkakasala ng masakit na katotohanan, maingatan lang yung kanilang kaluluwa? O tulad ba tayo ng mga taga-Galacia na kapag nasaktan, nahirapan, napakabilis iwanan ng katotohanan, maging ang mga kapatid na naninindigan sa katotohanan. Mag-ingat tayo, baka tayo pala ay tulad na ng mga bulaang tagapagturo
sa galing nating magrason at magdahilan, maging yung sarili natin na kumbinsin na natin na iwan si Kristo at hanapin na lang kung ano yung komportable. Ang masama, inaakay at tinutularan na pala tayo ng iba, hindi pa tayo naaalarma. May nakakakita sa'yo kahit anong tago mo. May tumutulad sa'yo kahit anong gawin mong pagtatago. At may napapahamak kung ang daan na pinapatunguhan mo ngayon ay daan na hindi itinakda ng Diyos. Maging maingat. Huwag tayong masihan sa mababaw o komportable ng naugnayan. Itayo natin yung pagkakaisa natin sa matibay na pundasyon ng Ebanghelyo. Balikan natin kung sino si Kristo. Siya yung katotohanan na nagkatawang tao. Tandaan natin, si Jesus, hindi lang siya nasaktan. Namatay siya para sa ating kaligtasan at para pagkaisahin tayo sa Diyos at sa kanyang katawan. Si Jesus ay kailanman hindi nagsinungaling at gumamit ng mga mapanlinlang na mga salita. Kay Jesus may katiyakan ka. Kung yung mga pinakamalapit na tao sa iyo ay nagsisinungaling sa iyo, we all lies. Yung asawa mo pwedeng nagsisinungaling sa iyo. Hindi parate, pero nagsinungaling siya sa iyo. Yung anak mo ay nagsinungaling sa iyo. Yung mga taong akala mo pinakamalapit sa iyo ay maaaring magsinungaling sa iyo. Pero si Jesus ay hindi nagsisinungaling. Tandaan mo yan. Kung meron kang pagkakatiwalaan, doon ka magtiwala sa hindi sinungaling. Kay Kristo. Kaya kung meron tayong babalikan at pwede nating asahan, si Kristo yun. Bumalik tayo kay Jesus. Maaaring yung mga salita niya ay masakit. Pero alam natin, ang intensyon nun ay hindi para ipahamak tayo, kundi para pagalingin tayo, para iligtas tayo, para hindi tayo mapahamak. Kaya bilang iglesia, lagi nating huwag pagsawaan na magsama-sama dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo. But again, yung concern dito ni Paul ay hindi lang patungkol sa unity. Ang concern ni Paul ay hindi lang sa pagkakaisa. Yung deepest desire ni Paul ay makita si Kristo na mabuo at mahubog sa buhay ng mga taga-Galasya. At ito yung pangalawa nating punto. The ultimate goal of gospel love and Christian community is not just unity, but Christ-like maturity. True gospel love patiently labors because Christ formed in us is the goal of Christian maturity. Ang goal ng bawat activity and ministry ay si Kristo. Si Kristo. Ito yung malinaw at punong-puno ng pag-ibig na layunin ni Pablo para sa mga taga-Galasya sa kabila ng pagtrato sa kanya bilang kaaway. Sabi ni Pablo sa verse 19, naging usapan ng mga paano ko to itatrato? Sabi niya, minamahal kong mga anak. Ang trato sa kanya kaaway, ang sabi niya, minamahal kong mga anak na para sa inyo. Muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Very intimate yung ginagamit ni Pablong imahe dito. Isang ina na handa muling maghirap sa panganganak. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato ng mga taga-Galasya kay Pablo, pinakita niya yung klase ng pag-ibig na handang maghirap para sa mabuting kapakanan ng mga mananampalataya. Hindi madali at hindi din magaang pero handang maging masigasig dahil ito ay isang mabuting layunin. Ano yung mabuting layunin na tinutukoy ni Pablo? Na si Kristo ay mahubog sa mga taga-Galasya. Kaya very confident siya eh. Etong mga false teacher na to, hindi mabuti ang layunin nila. Bakit? Kasi hindi nila layunin si Kristo sa inyo. Kahit gaano kaganda yung sinasabi nila, kung hindi si Kristo yung layunin nila sa inyo, ito ay hindi mabuting layunin. Bagamat nagkasala at may pagtalikod ang mga taga-Galasya kay Kristo, at sa biyaya ng Ebanghelyo. Again, tinalikuran nila si Kristo, tinalikuran nila yung Ebanghelyo.
Dahil dun sa mga panlilinlang na mga tagapagturo ng legalismo, makikita natin na hindi tunuring ni Pablo ang mga taga-Galacia na para bang hindi Kristiyano. Sa atin yan ngayon, ano? Oh, ganyan ka, ha? Para kang hindi Kristiyano, ituring kitang hindi mananampalataya. Again, ang trato ni Pablo sa kanila, minamahal niyang mga anak. Hindi niya nilalayo yung responsibilidad niya kahit malayo yung distansya niya sa mga taga-Galacia. At dahil minamahal niya, handa niyang pagtiisan, handa niyang paghirapan, at dahil mahal niya, si Kristo yung gusto niya sa kanila. Contrary to those false teacher na sinusuportahan nila, no? Yung mga bulaang guro ay mga makasarili. They only wanted the zealousness of the Galatians for themselves. Verse 17. Itong mga false teacher na to, mapagkunwari ito. Biro mo masigasig lang sila nung wala na si Pablo. Verse 18. Sa verse 19, pinakita na itong mga false teacher na to, wala sila talagang totoong pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa spiritual na kalagayan nyo. They don't desire Christ for you. Sino yung mga walang pakialam? Yung mga hindi na naghahangad kay Kristo para sa kapwa nila. Ibang-iba to sa hangarin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia. Kasama man nila si Pablo, kahit malayo si Pablo, very consistent yung hangarin niya sa mga taga-Galacia. Bakit? Kasi totoo. Hindi niya lang gustong maging masigasig yung mga taga-Galacia, panlabas. Hangad niya yung panloob na pagbabago. Pagbabago na si Kristo yung nabubuo sa kanilang pagkatao. Pinapakita dito ni Pablo na yung totoong nagmamahal ay sila na ang hangarin sa kapwa ay mahubog sa kanila ang Panginoong Hesukristo. This is what true gospel love na nahayag sa ating mga paglilingkod sa ating mga kapwa. True gospel love endures pain, it endures rejection, even slowness in growth, because it longs to see others shape into the likeness of Christ. Bakit ako magtsatsaga? Dahil ang gusto mo ay si Kristo para sa kanila. Again, bagamat tinuring si Pablo na kaaway, hindi dahil nakagawa siya ng masama, kundi dahil nagsabi siya ng katotohanan, tinugunan pa din ito ni Pablo ng isang pag-ibig na hindi mo matututunan sa mundo kundi kay Kristo lang. Pag-ibig na hindi tumitingin sa kasalukuyang pagkabigo ng isang tao, kundi sa kung ano yung kayang gawin ng biyaya ng Diyos upang hubugin sila ayon kay Kristo. Minsan mabilis tayong mawala ng pag-asa sa kapwa natin, pero hindi ganon si Kristo. Kaya itong ebanghelyong pag-ibig na to ay matyaga, matiisin at matibay, hindi dahil sa tao, kundi dahil malinaw sa kanya yung layunin ng Diyos na makita si Kristo na nabubuo sa bawat mananampalataya. Tandaan natin, walang instant maturity. Ganon din sa Christian maturity. Again, proseso to na dumadaan sa masakit at mahirap na mga panahon. Yung mga nag-gym nga ayaw, masakit na yung katawan, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pero pagdating sa gawain, napakadaling bitawan. Hindi. Nasa na yung mga paninindigan, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Isipin mo yung isang iskultor na humuhulma ng marmol. Bawat hampas niya doon sa paete or maaaring pag hinahampas niya yun, parang marahas, parang masakit. Pero bawat tama nun may layunin. Unti-unti nitong hinuhubog yung isang obra maestra. No, ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin at sa mga kasama natin sa pananampalataya. Minsan ang mga paghihirap, pagtutuwid at kabagalan ng paglago ay tila masakit at mahirap tanggapin. Ngunit kung ang layunin ay mahubog naman si Kristo sa atin, bawat hampas ay bahagi ng kanyang magandang disenyo para sa atin. Ang tunay na ebanghelyong pag-ibig ay handang manatili sa prosesong ito. Hindi yan mag-skip. Dahil alam niya na yung resulta ay isang buhay na nagpapakita ng kagandahan at kabanalan ni Jesus.
Sabi uli ni Richard Sibbes, a Christian is not made in a day. Maaaring yung biyaya ay naitanim sa kanya sa biglaan or sa isang iglap, but it takes time for Christ to be formed in the Christians. It takes time. Hindi una pa lang, kitang-kita mo na kaagad. Kaya ang hamon sa atin, we should labor together in love. We should not give up on one another. We should bear one another until Christ is formed in every member. Hanggang sa mabuo si Kristo sa bawat miyembro. No? Tanungin natin yung mga sarili natin, ang pag-ibig ba natin sa isa't isa ay kagaya ng pag-ibig ni Pablo? Kagaya ba to ng pag-ibig na natutunan ni Pablo kay Kristo? Hindi naman yung nag-originate kay Pablo eh. Kay Kristo. Kaya komportable si Pablo. Tularan niyo ako kung paano ko tinularan si Kristo. Bakit? Yung kumpiyansa niya, hindi sa sarili, kay Kristo. Ganyan ba yung pag-ibig na meron tayo sa kapwa natin? Tinitiis ba natin yung mga kapatid na mahirap pakisamahan? Yung mabagal, na nakikita natin mabagal yung paglago. Naglilingkod ba tayo kahit parang walang pagbabago or parang napakatagal naman? Ilang taon na ganun pa rin. Pero ang tanong, naglilingkod pa rin ba tayo? Handa pa rin ba nating ibigay yung buhay natin sa kanila? Pinapanalangin ba natin ang isa't isa hindi lang para gumaling sa sakit, kundi upang si Kristo ay mahubog sa kanila? Sa bawat ministry, sa bawat pangangamusta, sa bawat Bible study, sa bawat counseling, sa bawat pananalangin, sa bawat fellowship, sa bawat family worship, ang layunin ba natin ay sama-samang mahubog sa ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi mo pa to ginagawa, simulan mo kay Kristo. Hindi pa huli. Kung si Kristo ang simula, hindi pa huli. Kung ito na yung tingin mo, ginagawa mo, ituloy mo. Kahit mahirap. Kahit parang hindi mo nakikita yung resulta, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Do not be hopeless sa mga kapatid na parang ang hirap mahalin. Ang panawagan sa iyo, huwag mo silang bitawan, kundi maging handa ka na sila ay paghirapan. Kaya ka nakatindig ngayon, may naghirap sa iyo. Hindi yan dahil sa sarili mong lakas. May nagsakripisyo. Kung wala ka mang makitang kapwa na nagsakripisyo, tandaan mo si Kristo. Si Kristo yung unang nagsakripisyo. Hindi lang siya naghirap, siya'y namatay. Alalahanin mo yung pag-ibig na nakita mo kay Jesus. Hindi niya tayo minahal dahil kaibig-ibig tayo, siya ang matyagang nagtiis para tayo ay maligtas at mabago. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Kanya, lumapit ka sa Kanya ngayon. Pagsisihan mo yung mga kasalanan mo at manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Siya ang tanging makapagbibigay ng bagong buhay na makapaghuhubog sa iyo, gaano man katigas ang iyong puso. Pagkatiwalaan mo si Kristo. At kung ikaw naman ay nakikita mo, Kristiyano, nasa Kanya na, panawagan ito na mahalin mo ang iba ng ganito rin. Sa ebanghelyong paraan, sa matyagang paraan. Sa layunin na si Kristo ang mahubog sa kanila. Huwag mong sukuan hanggang si Kristo ay mahubog sa kanila. Let me end. Sa mundo na ang parang tagumpay ay yung flattery at convenience, ang ebanghelyong pag-ibig ay tinatawag tayo sa katotohanan, manindigan dito at magkaisa sa katotohanan, at ganun din magkaroon ng transformation according to Christ-like maturity. Ang isang malusog na iglesia ay hindi iglesia na para bang walang conflict. Magkakaroon. Ang isang malusog na iglesia ay iglesia kung saan si Kristo ang sentro. Ang katotohanan ay pinaninindigan at sinasabi ng may pagmamahal. Ang iglesia na malusog ay iglesia na kung saan ang bawat miyembro ay lumalago na katulad ng Panginoong Hesukristo.
Let's not settle for shallow unity or surface level na paglago. Let's labor together in truth so that Christ may be formed in us all. Manalangin tayo. Aming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat kami sa Ebanghelyong pag-ibig. Salamat dahil pwede kami tumingin kay Kristo sa pag-ibig na kanyang ibinigay, ang kanyang buhay para sa amin ng mga makasalanan. Hindi niya inantay na lumago muna kami. Binigay niya yung buhay niya para sa amin. At ito yung dapat naming tularan sa aming ugnayan, sa aming kapatiran. Patawarin niyo kami kung mabilis namin bitawan yung pagkakaisa namin. Patawarin niyo kami kung hindi si Kristo yung hangarin namin para sa kapwa namin. Patawarin niyo kami at basagin niyo kami. Help us, Lord, to grow as a faithful church to you. Sama-sama niyo kaming palaguin. Huwag niyo kaming hayaan na makontento lang na kami lang yung lumalago. Turuan niyo kaming akayin yung bawat isa hanggat bawat isa sa amin ay sama-samang lalago sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat dahil hindi kami naiwan na walang pag-asa. Salamat dahil sa katotohanan at salamat dahil si Kristo ay pwede naming tignan paulit-ulit. Salamat dahil you welcome those na gustong bumalik sa inyo. Salamat dahil tumatanggap ka ng mga nagsisising makasalanan. Salamat dahil hindi ka nagtataboy, ikaw ay tumatanggap po, Diyos. Hindi ito patungkol sa pagtanggap namin, ito ay patungkol sa pagtanggap mo sa amin. And may we always go back to that. Salamat sa kadakilaan ng Ebanghelyo. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Niluluwalhati ka namin, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.